Todo higpit ang seguridad sa Camp Crame kung saan nananatili si Janet Lim Napoles matapos siyang sumuko kagabi. Alamin natin ang sitwasyon doon sa News to Go ni Chino Gaston live. Chino. Tama ka dyan, Howie. Mahigpit na seguridad ang pinatutupad ngayon ng kawani ng Philippine National Police dito sa National Headquarters Building ng PNP sa loob ng Campo Crame, kung saan sinasabing naroon ngayon si Janet Lim Napoles. Walang media na pinapayagang pumasok sa lobby ng building na todo gwardyado ng mga diarmas at nakakamuflage na mga tauhan ng PNP Special Action Force. May designated media area sa palibot sa flagpole sa mismong tapat ng headquarters. Doon lang daw pwede magmalagi ang mga tauhan ng press at ng mga media. Wala pang malinaw sa ngayon kung kailan o saan makukulong pansamantala si Napoles, bagamat may mga napaunang impormasyon tayong nagsasabing maaring sa PNP Custodial Center ito ididiretso. Mismo ang Pangulong Aquino ang nagatid kay Napoles sa Campo Crame matapos ito sumuko sa Malacanang kagabi. Pinaniniwalaan kasama pa rin ni Napoles sa loob ng NHQ building ang abogado nitong si Attorney Lorna Capunan. Naantabayan na naman ngayon kung ano ang magiging pasya ng Makati RTC na may pangangasiwa dito sa kaso ni Napoles, kung saan talaga iutos na ikulong ang dating pugante. Howie. Chino, meron bang kahit konting balita kung saan daw nagtago itong si Janet Lim Napoles? Mahirap tayo makakuha ngayon ng information, Howie, lalo-lalo na hindi natin nga nakakausap itong si Janet Lim Napoles, maging ang kanyang abogado. Maging ang mga spokesperson nitong Philippine National Police ay hindi rin tinatanggap ang ating tawag sa ngayon at tipid na tipid ang impormasyong nakukuha natin mula dito sa mga opisyal na kakilala natin sa Philippine National Police. Kaya mahirap sagutin kung ano o saan nagtago itong dating pugante. Yung pamilya naman ni Janet Lim Napoles ay kasama mo dyan? Kasama niyo dyan? Alam mo, Howie, mula kagabi, hindi pa natin nasisilayan itong si Janet Lim Napoles at nababalitaan lang natin na sumuko ito sa Malacanang kagabi. At maging kaninang umaga, mula na nagsimula tayong magmasid dito sa Campo Crame, ay wala tayong nakikitang mga pamilya o mga kaibigan ni Napoles na bumibisita dito sa National Headquarters. Pero hindi rin, that's not to say na wala rin siyang kasamang mga pamilya sa loob. Kasi masyadong mahigpit ang seguridad na pinatutupad ngayon at sa katunayan may isang portion dito sa tabi ng National Headquarters building na dati namang di na pinapadaanan sa media at pinapadaanan sa tao ay ngayon sarado-sarado at batay na rin dito sa pakikipag-uusap natin sa mga nagbabantay na opisyal. May darating daw kasi kung kaya't bawal na bawal dumaan sa mga sandaling ito. So Chino, linawin lang natin, walang letrato si Janet Lim Napoles na binubok or inaaresto o kasama man lang ni Pinoy, at wala rin video, wala rin audio recording or interview, hindi pa rin hinaharap sa media. So all we're going by is the say-so of Malacanang na nahuli na siya at binuk. Tama ka dyan, Howie, yung presumption na lang natin of regularity na ang sinabi ng Pangulo, sinabi ng Malacanang kagabi na nahuli na nga itong sumuko na itong si Janet Lim Napoles, ay totoo nga at narito ngayon ito sa National Headquarters dito sa Campo Crame. Bagamat kung susundin naman talaga yung protocol o yung batas sa Howie, kailangang i-book ang isang pugante o yung isang akusan sa isang kaso at kailangang itong kunan ng mugshot na siyang dapat public document at iproseso batay na rin sa mga kautusan ng korte. So kung na-process nga ito, batay na rin sa mga pahayag ng mga opisyal na pinoprocess nga daw, batay sa ating batas, ay dapat nga may mugshot ito. Pero sa mga sandaling ito, wala pa tayong nakikita o wala ring inilalabas na mga litrato ang mga tauhan ng Philippine National Police. So itong mugshot na to ay ilalagay sa public domain. Ibig sabihin ay pwedeng ipakita ng media sa publiko. Ang alam natin, based on past experience, yung mugshot, pupunta yun dun sa, di ba, magiging part ng evidence yun, magiging part of the mga files na kukunin din o hinihingi rin ng ating korte kung na may jurisdiction dito sa kaso. At once makuha na ng korte, ito'y sa pagkakaintindi natin, isang public document excuse me, na Chino, pwede na i-release ng korte si Secretary Mar Rojas ay nasa kabilang linya. Gaya na rin sa mga past experience natin dito sa mga pugante nga na pinaghahanap ng batas. Maraming salamat, Chino.